Dalawang LPA o low pressure area binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa sa mga ito ang posibleng mag-isang bagyong Ramil. Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon makakaranas ng tuloy-tuloy na ulan at kulog buhos ngayong maghapon. Habang sa Pacific Ocean naman, isa pang sistema ang unti-unting lumalakas at nakikita ng mga eksperto na may mataas ang tsansang maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na 24 oras. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Narito ang ating updates sa ating panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, dalawang low pressure area ang sabay-sabay na binabantayan ngayon at nagbabanta dito sa ating bansa. Isa sa nasa mismong katubigan ng Bicol Region at isa pa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit papalapit ng papalapit. Habang tayo ay nasa kalagitnaan ng La Nina, mas dumadalas ang mga ulap, ulan at pagbago-bagong panahon. Alamin kung ano ang mga lugar na dapat maghanda ngayon at kung gaano kalapit at pagiging bagyo ang isa sa mga ito na posibleng maging isang bagyong Ramil na inaasahan na papasok ngayong linggo. Mga kababayan, ang isang low pressure area na binabantayan natin, ang unang isang low pressure area ay may layong 130 kilometers east-southeast ng Baler, Aurora, 15 degree north at 122 degree east. Habang ang pangalawa naman o LPA-10E ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility pero may medium chance pa rin itong maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ang easterlies o mainit na hangin galing sa Pacific Ocean ay patuloy ding umaabot sa Visayas at bahagi ng Mindanao dahilan ng pabago-bagong panahon at mga biglaang pag-ulan. Mga kababayan, ang LPA-10E na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay tinatayang mas lalakas pa ito at posible maging isang severe tropical storm bago pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy tayong maghanda dahil habang binabagtas nito ang karagatan, mas lalong lumalakas at lumalaki ang kanyang kaulapan. Kaya mga kababayan, patuloy tayong maghanda sa anumang oras, mabubuo na ang bagyong ito. At dako naman tayo sa ating weather forecast per area. Sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Isabela, Aurora, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Bataan at Camarines Norte. Ngayong araw, mga kababayan, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang scattered rain at thunderstorm. Ang dahilan nito ay walang iba kundi ang low pressure area na nasa silangan ng Aurora. Kung mapapansin ninyo, halos buong Central Luzon ang makakaranas ng ulan lalo na sa mga bayan ng Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Paalala, may posible pong flash flood at landslide lalo na sa mga lugar na paulit-ulit ng inuulan nitong mga nakaraang araw. Kaya kung nakatira ka at malapit sa daluyan ng ilog o paanan ng bundok, mainam na mag-monitor ng mga abiso mula sa inyong local government unit o LGU. Kahit mahina ang ulan, kapag tuloy-tuloy naman sa buong maghapon, posibleng magdulot ito ng pagbaha, lalo na kung barado ang mga drainage. Kaya habang di malakas ang ulan, linisin pa rin ito ang mga kanal sa paligid para hindi magdulot ng pagbara at pagbaha sa inyong lugar. Sa Visayas, Mimaropa at Bicol Region, dito naman sa Visayas at Bicol Region, partly cloudy to cloudy skies naman po tayo. Pero huwag magpalinlang sa maliwanag na langit sa umaga dahil sa pagsapit ng hapon hanggang gabi, may posibilidad ng mga localized thunderstorm o mga pulu-pulo pagkulog at pagkidlat. Ang mga ganitong sistema ay karaniwan ngayon sa panahon ng La Nina, kung saan mas mataas ang moisture ng hangin kaya mas mabilis tayong nagkakaroon ng thunderstorm formation. Kaya kung lalabas kayo ngayong gabi sa Visayas, gaya ng sa Cebu, Leyte o Iloilo, magdala na po kayo ng payong. Minsan kasi biglaan talaga ang buhos ng ulan tapos maya-maya klaro ulit ang langit. Yan ang tinatawag nating panahong pabago-bago. At sa ating extreme northern Luzon, dito naman sa may bandang Batanes, Babuyan at Ilocos Norte, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may light rains dahil sa northeasterly wind flow. Wala naman po inaasang matinding epekto dito pero maaring makaramdam ng malamig-lamig na simoy ng hangin. Sinyalis na unti-unti nang lumalamig ang panahon habang papalapit ang Disyembre. Kung napapansin ninyo mga ka-weather, humuhupa na ang sobrang init tuwing tanghali, di ba?
Ibig sabihin unti-unti nang bumababa ang temperatura dahil sa papalapit ng amihan season. Good news yan para sa mga mahilig sa malamig na panahon. At dako naman tayo sa Mindanao, partikular sa Caraga at Davao Region. Makakaranas tayo ng partly cloudy to cloudy skies na may kasama mga localized thunderstorm. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang ulan, posibleng magkaroon ng severe thunder cells na may kasamang malalakas na hangin, kidlat at malalakas na pagbuhos ng ulan. Sa mga nasa Davao, Surigao at General Santos, huwag niyong baliwalain ang mga biglaang pagkulog. Minsan ay palatandaan ng papalapit na malakas na ulan. Mas mainam pa rin manatili sa loob ng bahay kapag nakakarinig ng sunod-sunod na pagkulog at pagkidlat. At para sa ating wind and coastal water condition, sa Luzon at Visayas, light to moderate east to northeast coastal waters is light to moderate na may alon na 0.6 to 1.8 metro ang taas. Sa Mindanao, light to moderate northeast to east coastal water is light to moderate na may alon na 0.6 to 1.5 metrong taas. Magandang balita po sa ating mga kababayang mangingisda. Wala naman tayong gale warning o banta ng malalakas na alon. Pero sa may silangang baybayin ng Luzon at Samar, maging maingat pa rin dahil may mga isolated squall o biglaang hangin. At para sa ating astronomical data info, sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:47 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 5:36 p.m. Kung mapapansin ninyo kahit 27 degrees lang ang maximum temperature ngayon, medyo maalinsangan pa rin dahil sa mataas na humidity. Kaya't kahit makulimlim, pawisin pa rin ang pakiramdam. Kaya hydrate tayo lagi mga ka-weather. Sa ganitong sitwasyon at kondisyon, ugaliing uminom ng tubig para manatiling maganda ang sirkulasyon ng ating katawan kahit mainit ang panahon o maalinsangan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mas malaking bahagi ng dalawang low pressure area at ang bagong namumong sistema sa Pacific. Ang low pressure area o LPA-10F na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay nasa Benzon, Camarines Norte. Mababa pa ang tsansa nitong maging isang bagyo. Habang ang low pressure area naman na 10E na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na mayroong medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Kapag tuluyang itong nabuo, ito na ang tatawaging Bagyong Ramil. Ito na ang magiging pangatlong bagyo sa buwan ng Oktubre at ika-18 bagyo naman sa buong taon ng 2025. Samantala, meron pang isang panibagong nabubuong low pressure area o New Convergence Area near sa Marshall Island na mayroong 30% probability na maging isang invest sa loob lamang ng 24 oras. Kung titingnan natin sa satellite, halos magkakadikit ang mga weather system na ito. Isang pattern na madalas mangyari kapag nasa active phase ng La Nina. Ibig sabihin, posibleng magkakaroon tayo ng sunod-sunod na bagyo sa mga susunod na linggo. Kaya mga kababayan, habang maaga pa, siguraduhin natin na handa ang mga gamit, emergency kit, at alam ninyo kung saan ang ligtas na evacuation area sa inyong mga lugar. Patuloy na nating kalampagin ang ating mga local government unit upang magbigay ng go bag dahil karapatan natin yan sa bawat mamamayang Pilipino ang kaligtasan ng bawat isa. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Kahit gaano kalakas ang ulan o bagyo, ang Diyos ay laging kasama natin. Hindi niya hahayaang lamunin tayo ng unos, bagkus siya mismo ang magiging sandigan natin sa gitna ng dilubyo. At yan po ang kabuong ulat ng panahon para sa araw ng Miyerkules, October 15, 2025. Ang dalawang low pressure area ang binabantayan, isa sa loob at isa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ay parehong may potensyal na magdulot ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Manatiling nakatutok dito sa mga advisories at update ng DOST, Pag-asa at NDRRMC sa inyong lugar. Salamat mga kababayan sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta dito sa ating channel na Pilipinas Weather Ngayon. Please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon at maabot pa ang ating mga kababayan na magkaroon ng mga awareness at impormasyon tungkol sa ating ulat panahon dito sa ating bansa. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon nagpapaalala, maghihanda, maging ligtas, maging alerto, ingat tayong lahat.